Mistulang sampal to sa ating mga Filipino basketball players nang papirmahin ng isang sikat na NBA team yung dalawang Southeast Asian players para maglaro sa kanilang koponan. Kumusta po mga solid? After nga pong mabigo ng kaisa-isa nating NBA hopeful na si Kevin Cambao, na nauna pang lumabas ang balitang to na isa pong Vietnamese at Cambodian American ang pinapirma ng typical sign and waive 10 days contract. Na ang masakit dito, hindi po sila dumaan sa any NBA team workout. At yung kanilang mga stat at experience ay way ahead po yung mga Filipino Cagers natin kumpara sa kanila. Na kahit nga po sa NBA draft combine wala sila. At ganun din sa mga list na mga NBA prospects sa Amerika. Na lumalabas po na naunahan pa tayo ng dalawang bansang to na makakuha ng 10-day contract sa any NBA teams. At yung malungkot dito, wala pang purong Pilipino ang nakakakuha ng 10-day exhibit contract sa NBA. Kaya dito tayo mapapaisip kung pag-uusapan natin yung individual na talento, yung highly competitiveness ng ating liga dito sa Pilipinas kumpara sa kanilang bansa, at kung paano ilampaso ng ating Gilas Pilipinas yung kani-kanilang national team. At pwede naman nilang silipin at pag-aralan yung mga stats ng dalawang players na to. Kung saan ban silang ligang naglalaro, may international experience ba sila? May pangyayari bang na-domina nila ang ating Gilas Pilipinas or any Filipino basketball players? Wala po. Or pwede ba nating ikumpara sila? Example po kay Junmar Fajardo, Scottie Thompson, Dwight Ramos at kay Soto? Isang malaking hindi po. Ito lang po ay aking opinion at hindi ko minamaliit yung mga players na to. Sa tingin ko, biktima rin sila ng politika sa basketball, pero pabor na pabor sa kanila ang sitwasyon. Habang sa ating mga Filipino basketball hoopers ay kabaliktaran ang nangyayari. Maraming salamat po and God bless.